Mukhang may pagbanat na si Enrile dito no? Mukhang may pagbanat si JPE sa Iglesia ni Cristo Rally. Ayan. Sabi ho kasi dito sa balitang ito, mga bossing, no? Balitang 2x2 sa pangunguna ni Ngalbu, aka Jason Sa. O, di ba? Ayun. So, balita, 2x2. May ganun. With your host, Ngalbu, aka Jason Sa. Enrico, sabi, Enrile, nagugulo tuloy ako. Si 2x2 kasi. Enrile, on INC rally versus Sara impeachment. Are we ready to sacrifice rule of law? Yaan ang tanong, mga kababayan. No? Kasi, mga bossing, umpisa pa lang naman ho, alam na natin, no? Kung ano ang pakay at kung ano ang lakaran, no? At kung para saan ho, mga kababayan, yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo, mga bossing. Ano po? Although, yung mga miyembro po, bago pumunta doon, ang nakatatak ho sa utak nila, sa isipan nila, sa puso nila, para po sa kapayapaan, yung pupuntahan nilang rally, mga bossing, no? Kaya lang ho, pagdating nila doon, nakita ho nila, sino? Si 2x2. Hindi. Nakita nila na ipinagtatanggol na ni ni Marcoleta. Ano? Yung mga Duterte. Sabi ko, sabi nung naku, hindi yata para sa kapayapaan itong napuntahan ko. Para yata ito sa sa pagtatanggol sa mga Duterte. Which is, ito po, pati si Enrile. Di ba? Pati po si Enrile, mga kababayan, nahalata po niya. Na yung ginanap po na rally, mga kababayan, para po harangan ang impeachment complaint kay Inday Sara Duterte. Kaya ngayon po, nagtanong yung mama, no? Nagtanong yung mama, are we ready to sacrifice rule of law? Dahil lang ba madami ang pumunta doon sa rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi na natin itutuloy yung impeachment. Lagi po nating sinasabi, mga kababayan, na nandiyan na po yung magandang viewer natin na si Beauty. Ayan, no? Lagi din yan nandito. Boss G, toothless Perry talaga. Hindi. Yun nga, mga kababayan. Di ba nga, hindi naman pwedeng napakaraming pumunta dyan sa Iglesia ni Cristo. So, kaya ang dapat ihinto na o wag nang ituloy yung impeachment. Hindi ho pwedeng ganun, mga bossing. Sabi ko sa inyo na ngayon, dinadaos yung rally nila. Kahit umabot ng 10 milyon katao ang pumunta dyan, kinabukasan, pag-uusapan pa din ho ang impeachment, mga kababayan. Sabi dito ni Enrile, si Enrique kasi si Iking Sabi po dito ni Enrile, Filipino may suffer a very detrimental precedent. If the nation follows the implied logic of the Iglesia ni Cristo's recent rally opposing the impeachment. Kala nyo tayo lang ang nakaisip Sila din po. If Iglesia ni saan na ba ako? Sinisilip ko If the nation follows the implied logic of the Iglesia ni Cristo recent rally opposing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kapag ngayon ang sinunod natin, mga kababayan, ganun na lang po at ganun ang mga gagawin nila. Sasabihin nila, may rally kami para ipahinto yung impeachment na sinasabi ninyo. Maliho. Dapat kung may nakita na irregularidad, imbestigahan. Pagka-imbestiga, kung napatunayang walang sala, tuloy. Pero pag nakita ho na may sala, mga kababayan, kailangan
papanagutin. Ano po? Kailangan papanagutin, hindi yung madami kami. 1.8 million kaming pupunta dyan. Oh. Tapos kinabukasan, madaming pumunta doon sa sa rally eh. So wag na nating ituloy yung impeachment. Hindi po, no? Patuloy pong maghihirap ang ating bayan, mga bossing. Patuloy po na dadaos-dos, pababa ang Pilipinas kapag nanatili po tayo sa ganyang kaisipan. Madami kami! Wala nang impeachment. Ay, si BP, ganun lang pala ang gagawin. Kailangan lang pala kapag meron silang maraming katanungan sa akin na tiniimbestigahan ako sa mga ganitong bagay, makiusap ako, mag-rally sila, no? Pumunta sila sa kalsada. Pag umabot ng 2 milyon o 1 point something million yung pumupunta, okay. Ligtas na ako kasi hindi na nila itutuloy. At gagayahin po ng mga ibang politiko. Malamang yung kaban ng bayan natin, ubos. Malamang yung pera na dapat po makatutulong, mga kababayan, para umunlad ang ating bayan. Wala sa bulsa nila. Tapos sasabihin, meron palang pagpapaimbestigang gagawin sa akin. O sige, makiusap ako doon sa malalaking grupo ng relihiyon. Mag-rally sila para sa akin. Di ba? Kawawa ang bayan natin lalo, mga bossing. Sabi ni I am Pink 76, Boss Mark, yung isang channel mo, boss, para makapag-sub, hanapin nyo lang po yung Mark Ramos Uncensored. Actually, pagkatapos po ng live natin dito, mismo sa Mark Ramos, mga bossing, meron tayong 3 topic na iba po ang pag-uusapan, pero doon naman sa channel na Mark Ramos. Doon po, medyo hihingi na ako ng paumanhin. No? Okay lang po kung hindi kayo mag-subscribe doon. Okay lang po kung hindi kayo pumunta doon. Dahil po, mas medyo maaanghang po yung mga words na ginagamit natin doon. Na tinatry nating pigilan, tinatry natin na sabihin dito dahil po alam natin na merong mga menor de edad na nakikinig huna sa atin. Kaya doon natin ilalagay yan. Ito po yung link. Kinoment po ni Jordan G. Mga kababayan. Si Jordan C. nagpa-flood. Kick ko kaya to. Tuloy pa natin ang bahagya ho. As a nation and state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequence of that INC move? Na kapag pinakinggan natin yon, mga bossing, dahil madami sila, wag na nating hayaan, wag na natin pakinggan yung rule of law. Di ba? Sabi ni Archie Beroya, na kaibigan natin dati pa, trial test nila ang rally na yun. Nakita ko at napansin ko din ho yan, mga bossing doon sa channel na Net25, no? Una, medyo matikas silang sinabi. Meron po kaming gagawing hakbangin, no? Upang sa ganun po magrarally po kami, ganun. Nung nalaman po ng sambayan ng Pilipino, may gaganapin po silang rally na ganyan. Naging negatibo at hindi positibo para sa kanila yung naging reaksyon ng mamamayang Pilipino. Aba, medyo umatras ng konti. Sabi, peace rally po yun. Kapayapaan rally po yun. Kaya lang, nung nag-umpisa na din po, at ipinakita na yung rally na yun, mga bossing, halatang-halata naman na para po sa mga Duterte yung rally na yun. Kaya ang tanong, ni Enrile, tanong na din po ng mamamayang Pilipino. Handa na ba tayo na talikuran ng rule of law kapag merong mga malalaking rally at madami ang umaattend? Hayaan na lang, wag na tayong magpa-impeach,
wag na nating investigahan yan kasi madaming Pilipino ang pumunta. Hindi ho ba yun? Lalo na ho sa panahon natin. At kung umubra man yun, at nangyari man yun, pinayagan man yun, I expect nyo po, daos-dos ang bayan natin. Real quick. Dahil madami pa pong mga politiko ang gagaya sa mga ganyang estilo ho, mga kababayan.